Kinasuhan ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue si Alice Go na nagkakalaga ng more than 1 billion pesos. Kung ordinaryo kayong taxpayers or business owners, lalong-lalo na yung mga papasok pa lang sa isang negosyo, dapat nating malaman paano ba kinakasuhan ng tax evasion ng BIR yung ibang taxpayers. Para tayong mga taxpayers, maiwasan natin at hindi malagay sa alanganin yung ating sarili, pati yung ating business na itinayo o pinundar. At para protektahan na rin natin yung ating income na pinaghirapan natin kitain. Let's start. So ito po yung BIR Media Release dated June 11, 2026. So makikita nyo po dito, sinusumpa po sinusumpa po ng ibang BIR revenue officers yung ibang taxpayers na kinasuhan ng tax evasion sa Department of Justice. So basahin po natin, pag-aralan po natin siya. Yan, BIR files case versus Alice Go over 1 billion tax deficiency, 5 criminal tax cases, total 1.46 billion pesos. The Bureau of Internal Revenue has filed a criminal case with the Department of Justice against Alice Leal Go for alleged tax evasion and failure to file annual income tax returns for taxable year 2019 to 2023, involving an estimated income tax deficiency of more than 1 billion, inclusive of surcharges and interest. If I'm not mistaken, sabi ng BIR, this is the first in our history of tax evasion na pinakamalaki na hinain nila sa Department of Justice. More than 1 billion pesos sa isang taxpayer lang. So kung matatandaan nyo, si Alice Go, isa siyang former mayor dito sa Pilipinas, at nagkaroon tayo ng raid sa Pogo Hub at nadawit siya, nagkaroon ng Senate hearing at doon na nalaman na mayroon siyang iba't ibang properties. Tuloy natin. The investigation was prompted by Go's testimony during May 22, 2024. Senate hearing concerning a raid on a Philippine offshore gaming operator, yung sabi natin kanina, Pogo, compound in a Bamban, Tarlac, during which he admitted to owning various real properties, vehicles, and interest in several corporations. Subsequent investigation by the BIR identified significant assets, expenditures, and financial transactions associated with Go, including real properties, motor vehicles, helicopter, bank transactions, shares of stock, and other acquisitions. BIR records likewise show that Go failed to file the annual income tax return for 5 consecutive years, take note, despite substantial documented expenditures, acquisitions, and financial transactions during the same period. Using the expenditure method to reconstruct the income, ito yung madalas na ginagamit ng BIR kapag nag-audit, yung expenditure method. Nagpipresume yung BIR na yung ating mga biniling mga ari-arian, real properties, vehicles, kung anong man yan, na mamahalin, pinagpapalagay o pinipresume ng BIR na yun ay galing sa ating income. So, yung mga real properties or acquisitions natin, yan ay equivalent to income kasi we cannot acquire those properties without the equivalent source of income. So, ginagawa ng BIR, unreported income, yun undeclared income, therefore subject to taxes. Income tax, value-added tax, ganun. The BIR evaluated the available records and found that the submitted documents were insufficient to explain the magnitude of the expenditures and transactions identified during the investigation, and the BIR concluded that Go had undeclared income and failed to pay the corresponding income taxes due to the government. Go is charged under Section 254 of the National Internal Revenue Code for attempt to evade or defeat taxes and under Section 255 for failure to file and pay tax returns. So usually kapag kinakasuhan ng tax evasion yung taxpayer, laging present dito yung sinabi ng BIR, Section 254 and 255. So, nangyari dito kay Alice Go, nagkaroon ng Senate hearing, nadawit siya doon sa Pogo raid, at inamin niya doon sa Senate hearing na marami siyang iba't ibang properties, inaudit siya ng BIR. Inaudit siya ng BIR, nakita na may iba't iba siyang mga transaction, malalaki, may mga properties siyang inacquire, pero hindi naman siya nagre-report or nagpa-file ng kanyang annual income tax returns. So, kinasuhan siya ngayon ng BIR ng tax evasion. Ngayon, para mas malaman natin yung flow ng tax evasion ng BIR, ito po yung flow chart natin, makikita nyo, ito po, para malaman natin yung dalawang paraan
ng BIR para kasuhan ng tax evasion yung mga taxpayers. Okay? So, number 1 natin dyan, unahin natin yung normal. Yung normal tax evasion. So, sa normal, bibigyan ka ng BIR ng letter of authority, i-audit ka. Sa mga hindi pa po nakakakita ng letter of authority, ito po yung itsura ng letter of authority natin, DOA. Mababasa nyo naman, love letter from the BIR, letter of authority. So, this is the formal document ng BIR authorizing the revenue officers named in the LOA to conduct tax audit investigation sa ating mga taxpayers. Okay? So, after ng LOA, magbibigay yung BIR ng notice of discrepancy, may mga audit findings. At 100% after their audit, merong audit findings. Kahit nagabayad ka ng tamang buwis, huwag ka maniwala sa sinasabi ng iba na nagbayad ka ng tamang buwis, hindi ka na, wala pang in-audit ka, walang makikita sa'yo. No. In practice, yung ibang BIR tax examiners nanguhula ng ibang audit findings. Yung mga undeclared sales ka daw due to SLSP, yung mga computer matching, may undeclared purchases ka daw, expenses, therefore equivalent siya sa undeclared income, may undeclared inventory ka, therefore resulting to undeclared income yan, may mga ganon. So, huwag kayo maniniwala agad-agad na kapag nagbayad ka ng tamang buwis, wala na kayong assessment na babayaran pag na-audit ka. Kasi sa practice, real world or tunay na buhay, ganong ginagawa ng ibang BIR tax examiners, binobloated. Pinapalaki yung tax assessment sa taxpayer, tapos ginagawang negotiating table para mag-under the table yung taxpayer. So, bibigyan ka ng notice of discrepancy after LOA, after your submission of the books and records, and after the BIR tax examiners conducting tax audit. So, sa mga hindi pa nakakita ng notice of discrepancy, ito pa yung NOD or notice of discrepancy. Natin tawag dito ay notice of informal conference or NIC. Ngayon po, pinalitan siya ng notice of discrepancy. Ito po. Yan. Sa mga hindi pa po nakakita ng notice of discrepancy, ito yung title niya. So, yung mga ibang in-audit na binigyan ng LOA, this one po, binigyan po ng letter of authority, tapos hindi naman sila binibigyan ng notice of discrepancy kasi pinapapunta sila doon sa BIR office para ipaliwanag daw, ipakita yung kanilang audit findings, huwag kayo susunod. Kasi wala naman sa rules ng BIR yan, yung papupunta yung taxpayer, wala ka naman binibigyan ng notice of discrepancy. Sa practice, ang ginagawa yan ng mga corrupt BIR tax examiners kasi pinapakita nila, hindi ka bibigyan ng kopya. Ipapakita lang sa iyo yung computation sheet nila. So, yun ang tawag nila doon, computation sheet, yung mga audit findings. Tapos, siyempre, kung wala kang alam, tatanungin mo sila kung paano mapababa yan, anong gagawin dyan, mag-o-offer sila ng 50-50. Bababaan nila pero 50-50. Yung 3 million, gagawin nilang 1 million, 500 for the boys, 500 sa bangko, sa BIR, mga ganon. So, wag kayong susunod dun sa sinasabi nilang computation sheet. Hintayin nyo tong notice of discrepancy. So, may mga client tayo na taxpayers, ganun ginagawa sa kanila, pinag-consult sa atin. So, sabi ko, madam, hintayin po natin tong kopya ng notice of discrepancy na pirmado po ng Revenue District Officer. At doon po tayo magpa-file ng protest kung disagree po tayo sa mga audit findings nila. Okay? So, hindi tayo pupunta doon sa computation sheet nila na tinatawag, na tinetext yung taxpayer pumunta raw. And after notice of discrepancy, bibigyan ka na itong preliminary assessment notice. Ito po yung tsura ng preliminary assessment notice. Ayun po yung title niya. Mababasa nyo naman sa first page ng love letter from the BIR, ano yung title ng letter na na-receive nyo. Preliminary assessment notice. Ngayon, sa practice, pwede po kayo dito sa notice of discrepancy mag-protest if you are disagree. Okay? Within 30 days from the date of receipt of this NOD or notice of discrepancy, file kayo ng protest if you are disagree. Tapos, preliminary assessment notice naman, after NOD, pwede rin kayo mag-file ng protest if you are disagree. Within 15 days. 15 days lang from the date of receipt of the preliminary assessment notice. Okay? Kung disagree ka. I-forward mo or i-submit mo yung preliminary assessment notice dun sa regional director o BIR official na nag-issue sa iyo ng preliminary assessment notice. Sa notice of discrepancy naman, sino yung pumirma? This one, Revenue District Officer, doon ka magsasubmit ng protest letter mo. Hindi kung saan saang BIR offices. Okay? So, after po ng notice of discrepancy, preliminary assessment notice, bibigyan ka ng final assessment notice ng Bureau of Internal Revenue. At ito po yung final assessment notice natin. Former letter of demand / final assessment notice sa kanya, tawag sa kanya, magkasama na yung magkadikit.
formal letter of demand, tapos final assessment notice. But in practice, ang tawag lang namin yan for simplicity, final assessment notice. Okay? So, ito yung itsura ng final assessment notice natin. Parang parehas lang din siya ng preliminary assessment notice and notice of discrepancy. Magkaiba lang siya ng title. Ngayon, sa practice, ganito, sa batas, in accordance with our law, yung Section 228 implemented by Revenue Regulation Number 12/1999 as amended by RR 18 2013 tsaka yung bago yung RR 22 2020. Pwede kang hindi mag-protest sa notice of discrepancy. Walang problema yon. Pwede. Kasi hindi naman mandatory mag-protest sa notice of discrepancy. Available yung option na yan kung disagree yung taxpayer. Pero kung ayaw mo mag-protest, bahala ka. Pero we strongly suggest in practice, kung disagree ka, protest ka. Pero hindi siya mandatory on the part of the taxpayer. Sa preliminary assessment notice, ganun din po. Pag hindi ka nag-protest, walang consequence. Walang legal consequence. Hindi ka pa sisingilin ng BIR, wala ka pang utang sa BIR. Ganun yung ibig ko sabihin sa wala pang legal consequence. Pag hindi ka nag-file ng protest, kahit ikaw ay disagree sa notice of discrepancy and preliminary assessment notice, walang problema, wala ka pang utang sa government. Okay? Wala ka pang delinquent tax assessment or delinquent account sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Pero pag binigyan ka na ng final assessment notice, ito pa yung itsura ng final assessment notice, formal letter of demand / final assessment notice ang tawag dyan, within 30 days from the date of receipt, kung disagree ka, file ka ng protest within 30 days, whether reconsideration or reinvestigation. Yung pinagkaiba ng dalawa, reconsideration or reinvestigation, panoorin nyo na lang po sa iba nating tutorial videos dito sa ating YouTube channel or Facebook page. Pinaliwanag na po natin doon. Okay? Kapag hindi ka nag-file ng protest, tapos disagree ka, kung disagree ka, malamang hindi mo ito babayaran. Hindi ka nag-file ng protest within 30 days from the date of receipt, doon ka na magkakaroon ng utang sa government natin through the Bureau of Internal Revenue. At ang tawag doon ay Final Executory and Demandable Assessment or PED. Final, Executory, and Demandable. Pag hindi ka nag-file ng protest sa notice of discrepancy, walang problema. Hindi ka final, executory, and demandable, therefore, hindi ka pa kokolektahin ng BIR. Wala ka pang utang sa BIR. Wala ka pang utang na tax sa government. Sa preliminary assessment notice, ganun din. Pero we strongly suggest in practice, file ka ng protest. Avail mo yung remedies mo. Okay? Wala pong bayad yun. File ka ng remedies, file ka ng protest mo, administrative protest mo, administrative level sa Bureau of Internal Revenue. Pero ibang taxpayers nakakalimutan kasi nakapokus sa trabaho, sa business, sa negosyo, daming problema, sumasabay pa yung BIR. Pwede yon. Pero pagdating sa final assessment notice, ito pa yung final assessment notice, whether you like it or not, if you disagree, file ka ng protest within 30 days to avoid becoming final, executory, and demandable yung inyong final assessment notice. Ang ibig sabihin kasi ng final, executory, and demandable, meron ka ng utang sa government. At yung tax assessment mo, ang tawag doon ay delinquent na. Delinquent Tax Assessment. DTA or Delinquent Account. Ang gagawin ng BIR, mag-issue sila ng warrant of garnishment, sisimutin yung pera mo sa bangko kasi may utang ka na sa government natin na tax. Dahil hindi ka nag-file ng protest within 30 days from the date of receipt ng final assessment notice. Walang problema sa preliminary assessment notice, walang problema sa notice of discrepancy. Sabi ko nga kanina, paulit-ulit, kahit hindi ka mag-file doon sa notice of discrepancy, preliminary, kahit hindi ka mag-file, okay lang. Walang legal consequence, hindi ka magkakaroon ng utang sa government. Pero pagdating dito po sa final assessment notice, ayan po, makikita nyo naman po, formal letter of demand, tapos may final assessment notice na nakatouch yan, kailangan nyo po mag-file ng protest para hindi maging final, executory, and demandable. Para hindi kolektahin yung pera nyo sa bangko through garnishment at hatakin yung mga ari-arian nyo through warrant of distress and levy at ipapa-auction yan sa public. Okay? Ngayon, yung normal tax evasion na ipinapile ng BIR sa mga taxpayers, dadaan muna sa LOA, Notice of Discrepancy, Preliminary Assessment Notice, Final Assessment Notice. At yung Final Assessment Notice nga, sabi ko sa inyo kanina, hindi nakapag-file ng protest yung taxpayer, naging final, executory, and demandable na, kukolektahin niya ng BIR through warrant of garnishment, WDL. Pag hindi na satisfied yung garnishment sa inyo or WDL, ibig sabihin, kulang pa yung mga nahatak sa inyong ari-arian, kulang pa yung nasimot sa bangko ninyo, hindi na satisfied yung utang nyo, kasi utang nang ibig sabihin nun, pag naging delinquent
yung inyong tax assessment, kakasuhan po kayo dito sa Department of Justice for tax evasion. Kasi meron na kayong taxes na hindi binabayaran sa Bureau of Internal Revenue. So, yung normal tax evasion na tinatawag ko. Okay, normal tax evasion yun. Dadaan sa LOA, sa assessment notices, notice discrepancy, preliminary, final assessment notice, bago naging final executory and demandable kasi hindi ka nag-file ng protest. Or even if nag-file ka ng protest pero in-acknowledge mo lang. Kasi merong requirements para maging valid yung protest against the final assessment notice. Panoorin nyo na lang yung related nating video doon sa ating tutorial, doon sa ating Facebook page and YouTube channel natin, Accounting Tutorial Center. Okay? Paano magiging valid yung protest sa final assessment notice. Ngayon, yun yung normal flow ng tax evasion. Mag-jump yung BIR dito sa Department of Justice kasi meron kayong delinquent accounts. Unpaid tax assessment ang ibig sabihin nun na hindi pa nababayaran sa ating government at kakasuhan na sa Department of Justice ng tax evasion for criminal prosecution and collection of unpaid taxes. Dalawa. Pwede pagsabayin nyo ng BIR. Criminal prosecution and collection of unpaid taxes. So, babayad ka na ng utang, kulong ka pa. Sa madaling salita. Yun yung tax evasion natin. Bayad ka na ng tax na hindi mo nababayaran, kulong ka pa. Simut na yung pera mo sa bangko, yung mga ari-arian na napundar mo, bahay, lupa, sasakyan, kulong ka pa. Okay? Yun ang ibig sabihin ng tax evasion. So, para maiwasan po natin mag-jump yung BIR from final assessment notice hanggang papuntang Department of Justice, magka-file po tayo ng protest sa final assessment notice. Okay? So, pag nag-file ako, sir, ng protest sa final assessment notice, wala akong utang sa government. Yes, basta tama yung file mo ng protest, valid, tsaka on time. Within 30 days lang siya, from the date of the receipt of the final assessment notice, dapat nakapag-file ka na ng valid protest. At yung valid protest nga, dapat nasatisfy mo yung requirements ng RR 12/1999 as amended by Revenue Regulation Number 18/2013. Nandun yung requirements para maging valid yung protest against the final assessment notice. Okay? Let's say na nakapag-file ka ng valid and on-time protest against the final assessment notice. Ang next step ng BIR ay bibigyan ka ng ito, this one. Final Decision on Disputed Assessment or FDDA. Final Decision on Disputed Assessment. Hindi ka bibigyan nito kung wala kang filing ng protest timely and validly sa final assessment notice. Kita nyo naman, Final Decision on Disputed Assessment ang ibig sabihin nun. At ito pa itsura ng FDDA. Mababasa nyo naman, Final Decision on Disputed Assessment. Binibigay ito ng BIR Regional Office after filing ng taxpayer ng protest sa Final Assessment Notice. Yan. Kung nakapag-file ka ng valid protest sa FDDA. Ngayon, kapag nakareceive ka ng FDDA, mayroon kang 30 days. Again, 30 days from the date of the receipt of the FDDA. Either mag-file ka sa CTA or Court of Tax Appeals ng protest or sa Office ng Commissioner of Internal Revenue in the form of reconsideration. Or lang, CTA or CIR within 30 days from the date of the receipt of FDDA. Otherwise, kapag hindi ka nga nakapag-file on time, magiging final, executory, and demandable yung final decision sa'yo ng tax ng BIR at magiging collection na yun. Papasok na yun sa collection remedies ng BIR, garnishment, WDL, yung discredit and levy, tapos tax evasion. Ibig sabihin, from FDDA, pupunta yung BIR dito sa Department of Justice or DOJ para kasuhan ka ng criminal, tax evasion, at kolektahin yung hindi mo pa nababayaran na buwis. So, napakasakit sa ulo. Simut na yung pera mo sa bangko, ubus na yung ari-arian mo, kulong ka pa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-aral po tayo dapat ng ating tax compliance, lalong-lalo na yung tax audit, para hindi tayo magkaroon ng ganitong problema ng tax evasion, kaya saka yung mga samot-saring violation, pati mga bloated tax assessment. Mas maganda nang may alam yung taxpayers kaysa wala, kahit na may accountant ka or bookkeeper, mapagkakatiwalaan. Mas maganda nang may alam tayong mga taxpayers, business owners, pagdating sa tax compliance para hindi tayo naloloko ng kung sino-sino. Okay? Yun yung normal tax evasion na pinafile ng BIR sa mga taxpayers. So, LOA muna, dadaan sa assessment notice. Kung nakapag-file ka ng protest valid, bibigyan ka ng FDDA. So, hindi magiging collection yon. At kung hindi ka nakapag-file ng valid protest sa FDDA,
doon ka kakasuhan ng BIR sa Department of Justice and Tax Evasion kasi magiging final executory indemandable na yun. Okay, hindi ka nakapag-file ng valid protest on time sa final assessment notice. Didiretso ng BIR yan sa Department of Justice or DOJ para sa tax evasion tsaka collection of the unpaid taxes kasi meron kang delinquent tax assessment or DTA. Normal tax evasion. Yung pangalawang paraan ng BIR para kasuhan ng tax evasion yung taxpayer, yun nangyari kay Alice Go. Yun yung abnormal. Abnormal tax evasion. Yung abnormal tax evasion, bibigyan ka ng BIR ng LOA, iting LOA natin. Ayan po. Tapos, hindi ka na makaka-receive ng assessment notices. Wala kang marireceive na NOD, Notice of Discrepancy. Wala kang marireceive na Preliminary Assessment Notice. Wala kang marireceive na Final Assessment Notice. Wala kang marireceive na Final Decision Disputed Assessment. Ang gagawin ng BIR, Letter of Authority, tatalon sila dito sa DOJ. So, from number 1, LOA, hanggang number 6, papunta, shortcut. Yun yung abnormal tax evasion. Number 1, LOA, papuntang number 6, shortcut, DOJ, tax evasion. Ang tawag ko doon ay abnormal tax evasion. Paano nangyayari yung abnormal tax evasion? Katulad kay Alice Go, marami siyang iba't ibang properties na ang lalaki ng halaga, bank transactions, real properties, vehicles, several interest in several corporations, makikita nyo dito. Tapos wala pa siyang ipinail na annual income tax returns from 2019 hanggang 2023. That is 5 years daw, sabi ng Bureau of Internal Revenue. Pero alleged pa lang to. Kaya meron na yung BIR na tinatawag na prima facie as proof or evidences na merong tax evasion na ginawa yung taxpayers. Kahit na nag-file ka ng annual income tax returns mo, value-added tax returns mo, kung meron ka naman mga iba't ibang ari-arian, nakapangalan sa'yo, mga real properties, vehicles, ito kay Alice Go, may helicopter pa daw siya, may farm, tapos may iba't ibang interest sa corporation. Ang ginagawa nga ng BIR yan, under expenditure method, yung mga binili mong ari-arian, yun ay galing yun sa income mo. Yun yung presumption ng BIR. Galing yun sa income mo. Kasi hindi mo mabibili yung mga properties na yun kung wala kang pera na galing sa income mo. So, yung mga binili mong properties, like for example, 10 million, may 10 million ka rin dapat na income na nireport sa annual ITR mo and your value-added tax return. Kung mayroon kang negosyo. Ngayon, ang ginagawa kasi ng BIR, minamatch na yun, binabangga ng BIR. O, may 10 million ka palang biniling ari-arian, farm, 10 million. Tapos wala ka namang nireport na 10 million sa annual ITR mo. Ang nilagay mo lang 1 million. Saan napunta yung 9 million? So, nag-a-assume yung BIR na meron kang tax evasion na ginawa. May unreported income ka. So, ang ginagawa ng BIR, hindi na sila mag-i-issue sa'yo ng tax assessment kasi meron silang prima facie evidence of tax evasion, yung mga properties mo nga. Tatalo na sila dito sa DOJ, Department of Justice. Pwede ba yun, sir? May legal basis ba yun? Yes. Makikita nyo po yun dito sa Supreme Court Decision, GR number 128315, promulgated on June 29, 1999, Commissioner of Internal Revenue versus yung Pascor Realty and Development Corporation, pati yung kanyang mga individual corporate officers. Jump na po tayo dito sa number 15. Ito po yung number 15. Additional issues, assessment not necessary before filing of criminal complaint. Private respondents maintain that the filing of criminal complaint must be preceded by an assessment. This is incorrect, sabi ng Supreme Court, because Section 222 of the Tax Code specifically states that in cases where a false, fraudulent return is submitted or in cases of failure to file a return, such as in this case, proceedings in court may be commenced without an assessment. So, pwede pa lang mag-file ng kaso yung BIR kahit walang assessment sa Department of Justice kapag yung ating tax returns ay false, fraudulent, or we failed to file the tax return. Failed. Tatlong F yun, tatlong F. False, fraudulent, failure. Falsified yung ating tax return, fraudulent yung ating tax returns, or we failed. Failure to file tax returns. Ibig sabihin ng failures, in other words, in layman's terms, hindi ka nakapag-file ng tax returns. So, pwedeng i-shortcut ng BIR yan from LOA hanggang Department of Justice
na hindi nagbibigay ng assessment notices sa taxpayer. Yun yung abnormal tax evasion na tinatawag ko. Kasi yung normal, dadaan mo na sa LOA, notice of discrepancy, assessment notices, bago maging final, executory, and demandable muna yung assessment, bago kasuhan ng BIR ng tax evasion sa Department of Justice or DOJ, yung taxpayer. Yun yung normal. Pero yung abnormal, hindi ka nakapag-file ng tax returns, fraudulent yung tax returns mo, pwede kang i-shortcut ng BIR from LOA papuntang DOJ na hindi ka binibigyan ng assessment notices. Without waiting, becoming final, executory, and demandable yung assessment. Pwede yon. Sabi ng Supreme Court dito, sa jurisprudence natin, pwede basta yung ating tax return ay false, fraudulent, or failure to file tax return. In this case, si Alice Go ay merong failure, ito po, may failure to file annual income tax returns siya, tapos meron siyang mga iba't ibang ari-arian ng mga properties na nagbibigay ng prima facie evidence sa tax sa BIR na meron tayong mga unreported income in violation of Section 254 and 255 of the Tax Code, ito yung legal basis ng tax evasion ng BIR. Okay? Ngayon, nalaman nyo na yung dalawang paraan ng tax evasion na ginagawa ng BIR sa mga taxpayers. Normal, tax evasion, dadaan muna sa assessment notices after LOA at magiging final, executory, and demandable muna yung assessment bago ka i-demanda ng tax evasion ng BIR sa DOJ. Abnormal tax evasion, kagaya na nangyari kay Alice Go, without assessment, without waiting for the finality of the assessment, from LOA, dumiretso ng Department of Justice, DOJ, for tax evasion, criminal prosecution. Bakit? Under Section 22 ng ating tax code, pwede yon kapag false, fraudulent, or we failed to file our tax return. Even if you did not fail to file the tax return because nakapag-file ka ng tax return, merong prima facie evidence yung BIR na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis kasi nagpe-flex ka ng mga properties mo, social media, jewelries, vehicles, home, may yung yung binibisita ng iba yung home mo, parang home tour, yun, home tour. Home tour. Laki ng bahay mo, pero isa sa mga audiences mo, asahan mo na ay BIR, check nila sa tax return mo kung yung mga properties mo na pineplex mo sa social media mo ay naaayon ba o tugma doon sa i-file mong tax returns, especially annual income tax returns. Kung hindi, ang tawag doon fraudulent. Pasok doon sa requirement ng Section 222. Fraudulent yung tax returns mo. Ang malala pa noon, yung ibang mga taxpayers hindi pa naka-register sa Bureau of Internal Revenue, nag-flex ng kanilang wealth, properties, income, pera, kung saan dyan, at mga vacation, out of country, out of town, vehicles, luxuries, yung mga jewelries natin na pinapakita nila sa social media. Malalaman ng BIR na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis kasi yung annual ITR mo hindi compared o hindi tugma dun sa mga jewelries, mga properties at iba't ibang mga mga ari-arian or assets na piniplex mo sa social media, even interview na nangyari kay Diskaya couples na nakakulong na ngayon. Nasaan na ba yung kanilang mga luxury vehicles na 28? If I'm not mistaken, 28 yon. For auction na. For auction na ng Bureau of Customs or ng Bureau of Internal Revenue. Wala na sa kanila ngayon. So, para maiwasan natin yung tax evasion ng Bureau of Internal Revenue, tandaan yung tatlo na tips natin. Number 1, unang-una dyan, do not flex your wealth and properties or yung yaman nyo o yung ari-arian nyo sa social media, sa internet or sa interview. Kung hindi ka naka-register sa BIR, hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, do not flex your wealth. Kasi isa sa mga audiences nyo ay yung Bureau of Internal Revenue. Okay? Malaman lang yung pangalan nyo, i-type nila sa database nila yon, ibabanggat nila kung nagbabayad ka ba ng tamang buwis, nagka-file ka ba ng tax returns mo, bibigyan ka ng LOA, didiretso ka sa tax evasion, Department of Justice, kasi abnormal tax evasion yon. Merong prima facie evidence ang BIR na meron kang fraudulent tax returns or you failure to file tax returns. Exception yon under Section 222 para dumiretso yung kaso ng taxpayer sa Department of Justice without assessment notices. Okay? Do not flex your wealth.
Alam niyo naman nangyari doon sa kay Diskaya couple, pati yung YouTube couple dati na sikat na nag-delete na kanilang YouTube channel kasi inaudit sila ng BIR. Ano pa? Pangalawa dyan is register your business. Kung meron kayong business, whether online, kung freelancer kayo or kaya influencer kayo, or nagbebenta kayo ng mga iba't ibang products at your home, even at your home yung inyong business, required kayo mag-register ng business sa Bureau of Internal Revenue at hindi lang sa BIR, local government and LGU, at DTI, kung sole proprietor, kung corporation naman o partnerships, SEC. Pero yung ating topic ay naka-focus tayo sa BIR. So make sure naka-register kayo sa BIR. Do not flex your wealth. Register sa BIR. Pangatlo, file and pay your taxes sa Bureau of Internal Revenue. Pag sinabing file and pay, hindi naman ibig sabihin nun limpak-limpak na salapi yung babayaran nyo sa BIR eh. Kasi kapag income tax yung ating usapan, meron kang allowable deduction sa pwede mong ibawas sa inyong sales para bumaba yung income tax sa babayaran mo, yung mga ginamit mo sa business. Kaya mag-tax planning ka muna, like BMBE. Kapag BMBE ka, not more than 3 million yung inyong total assets. Kahit 10 million yung benta mo, yung sales mo, pero yung total assets mo, not more than 3 million. Exempted ka sa income tax for 2 years. Pwede pa renewable for another 2 years, basta hindi lalagpas ang 3 million yung total assets mo. Kung hindi mo alam yun, kasi hindi ka naman accountant, hindi ka naman consultant, hindi ka naman nagka-practice sa taxation, pwede kayo mag-consult. So, you may consult one of your trusted accountant, bookkeeper, tax consultant, accounting firm, kung sino man yung kakilala nyo na mapagkakatiwalaan at knowledgeable sa taxation para tulungan kayo mag-tax planning. And especially kung meron kayong tax audit investigation para hindi mauwi sa tax evasion yung inyong kaso, yung inyong tax audit ng Bureau of Internal Revenue. Okay? So, do not flex your wealth. Register sa BIR. And pangatlo, file and pay your taxes. At I repeat, pag sinabing file and pay your taxes, hindi ibig sabihin nun 80%, 50% of your income, babayad mo ng taxes. May tinatawag tayong tax planning. Mag-consult kayo sa tax consultant nyo, accountant nyo, bookkeeper, kung sino may knowledgeable na yan, even lawyer na nagka-practice sa taxation, pwede yan, accounting firm, auditing firm, pwede. Okay? Para makatipid kayo sa tax na babayaran nyo at matulungan kayo kung meron kayong tax audit investigation ng company ninyo. Okay? So maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic na para maiwasan yung tax evasion na kagaya na nangyari kay Alice Go, pati po sa ibang taxpayers. My name is Mark Lord Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other tutorial videos natin. Bye! Thank you po!